Magandang Medyo nawawala po sa signal si Doc Aris. Doc Aris, nawawala po kayo? Medyo wala po yatang signal. Walang internet dito. Okay, pasensya na mga kapatid, nawalang signal dahil nag-fluctuate dito mga kapatid. So once again, magandang gabi sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Magandang gabi po. Sana'y sa bawat session natin ay may natutunan kayo at sana'y nakakatulong sa bawat isa ang ating mga natutunan dito, lalo na sa ating pag-aaral patungkol sa mga halamang gamot. Okay, nakita na po ba mga kapatid ang screen? Yes po. Okay. Yes po. Okay. Recapitulate po tayo mga kapatid. Ano pong pinag-aralan natin ng last session natin, ng last Wednesday at Thursday patungkol sa sinong present po? Patungkol po sa common adaptogenic herbs at nakafocus tayo sa pag-aaral patungkol sa ginseng. So sana'y marami kayong natutunan at nadagdagan ang ating mga kaalaman patungkol sa mga benepisyong dala ng ginseng. At ang ginseng ay marami po siyang may side effect din po siya mga kapatid. Base din po sa ating pag-aaral na ay kaya kailangan natin itong gamitin sa insaktong pamaraan mga kapatid. At lalo na sa mga taong may mga maintenance, mga synthetic maintenance. So dapat may ano po, no? May insaktong dosage at pag-inom nito mga kapatid. So ngayon, punta tayo sa pangalawang adaptogenic herb na common po dito sa atin mga kapatid. So alam naman siguro lahat kung ano ang turmeric. Lahat na po ba ng mga kapatid natin dito ay nakainom na ng turmeric? Ilan po ba tayo dito? 26 po tayo. Siguro lahat sa atin dito ay naka-experience na at nakainom na ng turmeric. Ang turmeric pala mga kapatid ay may isa din po pala itong tinatawag na powerful adaptogenic herb, no? Ang maraming species po ang turmeric. Ang pinakasikat dito at pinaka-common dito yung tinatawag na curcuma longa, yung scientific name niya mga kapatid, kasi marami may white turmeric, no? May
may violet, no? So pero ang pinaka-common dito mga kapatid, yung luyang dong anong tawag dito, ang turmeric mga kapatid ay talagang ang daming gumagamit nito, no? Ang daming anong tawag dito? Nag-formulate ng produkto, no? May liniment, may ointment, may coffee, may tea, at marami pang iba. So dito mga kapatid, no? Itong turmeric ay ang talagang nagagamit ito mga kapatid sa bawat araw, lalo na sa mga Muslim area. Talagang sa bawat ano nila, tayong mga hindi Muslim, ang ginagamit natin ay ginger, no? Kasi pamilya lang ito siya sa luya, no? Kasi isang family ano lang ito sila sa Gingiveraceae. Ngayon sa kanila sa mga Muslim ay sa bawat pagluluto nila ay talagang meron talagang sangkap na kasama dito ang turmeric. Hindi po ba patul-putol yung signal ko diyan sa inyo mga kapatid? Ayos lang daw, ayos lang. Okay. So sa atin ay luya ang ginagamit. Pero sa patungkol po sa antioxidant, no? Patungkol sa mga phytochemicals mga kapatid ay talagang potent ito. Itong turmeric. Special precaution po sa paggamit ng turmeric, no? Kung gagamitin ito when taken by mouth, turmeric is likely safe when used short term, no? Turmeric products that provide up to 8 grams or curcumin daily seems to be safe when used for up to 2 months. So safe po siya mga kapatid, no? And also taking up to 3 grams of turmeric daily seems to be safe when used for up to 3 months. Turmeric usually doesn't cause serious side effects. Some people can experience mild side effects such as stomach upset, nausea, dizziness, or diarrhea. These side effects are more common at higher doses. So lalo na kung talagang purong-puro yung iniinom mo mga kapatid, ay talagang mararamdaman ninyo yung side effect mga kapatid, no? Katulad ng stomach upset, no? Yung para kang masusuka, no? Para kang nahihilo o di kaya para kang may nagdadayariya mga kapatid. No? Pero kung ihinto mo naman ay mag-ano din siya, mag-subside din siya mga kapatid. When applied to skin, turmeric is likely safe. It is possibly safe when the turmeric is applied inside the mouth as a mouthwash. No? Kasi ano din ito, anti-bacterial din ito mga kapatid, at the same time anti-fungal, at the same time antiviral po ang turmeric, no? When applied into the rectum, turmeric is possibly safe when used as an enema. So yun po mga kapatid. Ngayon, pagpatuloy po natin. Ito po ang mga special precaution and warnings kung tayo po ay mag-maintenance or iinom ng matagalang panahon nitong turmeric mga kapatid. No? Sa panahon po ng pagbubuntis, no, turmeric is commonly used in a small amount as a spice in foods, but it's likely unsafe to use larger amounts of turmeric as a medicine during pregnancy. Kaya nga mga kapatid, dahil ang bata po kasi ay talagang delikado po talaga mga kapatid. Kaya iwasan po sa mga nagbubuntis ang ganitong klaseng herbal medicine kapatid, no? Para po ay atin pong malayo sa kapahamakan
yung bata po kasi nagde-develop yung bata, no? Yung fetus mga kapatid nagde-develop po. So at itong ating ang turmeric po talaga mga kapatid ay talagang potent po siya. Kaya iwasan po natin kung mayroon po tayong nagbubuntis, no? At lalo na doon sa mga may pinasuso na bata, no? Turmeric is commonly used in small amount as a spice in foods, but there isn't enough reliable information to know if turmeric is unsafe to use the medicinal amounts during breastfeeding. Stay on safe side and avoid use. So, para po nasa ano tayo, sa ligtas po tayo, no? Lalo na yung bata mga kapatid. So, iwasan po natin lalo na kung nagpapasuso tayo. Bakit po? Kasi ang distribution po ng gatas ng ina ay baka mapigilan ang nakapaloob dito sa turmeric lalo na po kung mas lalo siyang mag-activate kung mag-ano po siya, no? Ikumbi po siya sa black pepper mga kapatid. Mas tataas po ang kanyang efficacy dahil mag-activate po ang kanyang curcumin kung may kasama po siyang black pepper. Base na rin po 'yan sa pag-aaral po mga kapatid, no? At yung mga may problema po sa gallbladder, turmeric can make gallbladder problems worse. Do not use turmeric if you have gallstone or a bile duct obstruction. So kung meron ka na niyan mga kapatid, kung may problema ka sa gallbladder mo, so mas mabuti mga kapatid na iwasan po natin ang turmeric. No, yung mga may problema po, yung tinatawag na bleeding problems. No, taking turmeric might slow blood clotting. This might increase the risk of bruising and bleeding and people with bleeding disorders. So yun po mga kapatid, no? Iwasan din po natin. Kaya nga tayo ay nag-aaral patungkol sa mga halamang gamot para po atin pong magamit ito sa insakto o sa wastong paggamit mga kapatid. Kasi kung ano po tayo, wala po tayong tinatawag na pag-iisip na mga side effect, yun ang pinaka problema mga kapatid, no? Lalo na kung ibang tao ang makainom nito at may underlying sakit po sila katulad nitong gallbladder at yung tinatawag na may problema sila sa pagdurugo, no? At ito ding hormone sensitive conditions such as breast cancer, uterine cancer, ovarian cancer, endometriosis, or uterine fibroids. Turmeric contains a chemical called curcumin, which might act like a hormone estrogen. In theory, sa theory po mga kapatid, no, this might have effects on hormone sensitive conditions. Until more is known, use cautiously if you have a condition that might be made worse by exposure to hormones. So yun din mga kapatid. Though maraming gumagamit nito, lalo na sa mga may mga sakit ng cancer mga kapatid, no? Pero ganito na lang po, no? Minsan kasi kung pag-inom ninyo at wala kang nararamdaman, mas mabuti yun mga kapatid. Kasi kung pag-inom mo nito at meron kang agad na naramdaman, katulad na kung may ano ka na, katulad ng may yung kakilala mo uminom ng turmeric, na may problema siya sa kanyang breast mga kapatid, no? Tapos na-diagnose na cancer. At yung mga yung naano pa dito, na-indicate pa dito, yung katulad ng uterine cancer, ovarian cancer, endometriosis, or uterine fibroids. So kung umiinom sila dito mga kapatid, pagkatapos parang may masama na kanilang nararamdaman sa kanilang pag-inom, then i-stop nila. Pero kung sa pag-inom nila mga kapatid, no, wala silang nararamdaman. So ipagpatuloy lang nila ang pag-iinom mga kapatid. Kasi ang itong binigay dito na special precaution and warning ay based on theory lang ito, no? Pero kung sa pag-inom nila
At wag lang isabay mga kapatid sa pag-inom nila doon sa kanilang mga maintenance, mga synthetic maintenance. Kasi nga base din sa ating pag-aaral na hindi masama po talaga mga kapatid, no, ang epekto kung isabay mo siya sa pag-inom sa synthetic medicine. Bakit? Baka pipigilan yung epekto ng synthetic medicine. Example, umiinom ka ng antibiotic, no? Umiinom ka antibiotic tapos umiinom ka ng ganitong klaseng uh, halamang gamot. Pagkatapos hindi mo alam, no, mas lalong nag-activate yung mga bakterya doon sa katawan mo or yung mga virus sa katawan mo dahil napigilan napigilan po yung synthetic medicine mo na iniinom dahil sa iniinom mo din na halamang gamot. Kaya by principle mo mga kapatid, pag umiinom kayo ng synthetic medicine, huwag niyo talagang isabay sa herbal medicine. Kailangan talaga may gap talaga mga kapatid. Katulad dito, no, sa breast cancer, no, diagnose na po, no, yung mga iba't ibang klaseng cancer dito. Tapos may marami ka nang iniinom na mga gamot, no? Dapat kung iinom ka nito, no, dapat i-ano mo kapatid, i-gap mo siya 1 to 2 hours bago ka iinom nito. No, para pong wala pong tinatawag na chemical reaction sa tinatawag na iniinom mong halamang gamot at dito sa synthetic maintenance mo. At lalo na sa infertility. Kung kayo pong mag-asawa ay nahirapan kayong makabuo, no? Makabuo mga kapatid dahil din ay sa sperm counts ng inyong asawang babae or sa lalaki or both side ninyo, may problema kayo sa tinatawag na sperm counts. So inom lang kayo ng halamang gamot na pangpataas po, pang-activate po ng ating mga sperms. Katulad ng potent po talaga yung ano natin, yung anong tawag dito? Malunggay. Pero wag nyong haluan ng turmeric. Bakit po? Turmeric might lower testosterone levels and decrease sperm movement. This might reduce fertility. Turmeric should be used cautiously by people trying to have a baby. So yun nga mga kapatid, kung sa inyong pagsasama, simula nung kinasal kayo mga kapatid, no? May mga mag-asawa naman na talagang nagdedesisyon or nagpaplano na bago sila magkaroon ng anak ay 5 years muna, no? Mag-honeymoon muna sila ng 5 years, ang haba mga kapatid, no? Kung 'yun pong desisyon nila, so inom sila mga kapatid, no? Lagi silang umiinom ng turmeric, no? At katulad na rin sa kanilang mga gagawin na para hindi sila bubuntis, no? Pero yung mga mag-asawa na talagang naghahanap ng anak at gusto nang makabuo, so iwasan po muna ang pag-inom ng turmeric mga kapatid, no? Liver disease, kung meron po tayong sakit sa ating atay mga kapatid, no? There is some concern that turmeric can damage the liver, especially in people who have swelling, yung pagpamamaga mga kapatid, of the liver, yung tinatawag na hepatitis, pagmamaga ng atay, or reduce or block flow of bile from the liver, yung tinatawag na cholestasis, no? Don't use turmeric if you have this liver problems, no? Wag po mga kapatid, no? At yung may mga taong naka-schedule na for opera, no? No, turmeric might slow blood clotting. It might cause extra bleeding during and after surgery. Stop using turmeric at least 2 weeks before a scheduled surgery. So yun po mga kapatid, no? Iwas-iwasan natin
At maghinto po tayo sa pag-inom ng turmeric, no? Kung may naka-schedule po tayo na surgery or opera o at pagkatapos din ng opera, wag muna tayong iinom. No? Para po ay maiwasan po natin ang pagdurugo, mga kapatid, no? Okay. Ano naman ang mga interaction? No? Interaction ng mga medisina nitong paggamit ng turmeric. 'Yun nga ang sabi ko, mga kapatid, no? Kung iinom tayo ng halamang gamot, so wag muna tayong may gap talaga sa pag-inom natin sa ating sa ating synthetic maintenance. Kasi po lahat po ng mga halamang gamot, mga kapatid, no? May interaction talaga sa mga synthetic drugs, mga kapatid. Kaya subok na po ito, no? Maano tayo ngayon, no? Maswerte tayo sa panahon natin ngayon dahil mas lalong maraming mga pag-aaral na patungkol sa mga interaction, no? ng herbal plants, mga kapatid, sa mga synthetic maintenance, sa synthetic drugs, lalo na sa mga taong nagme-maintenance, mga kapatid, no? Kaya kahit dahil noon, no, hindi pa lumabas yung mga pag-aaral, inom lang ang tao nang walang control, walang sistema, walang protocol, kaya imbis nakapagbigay ng tulong sa kanyang katawan, mas lumala o mas nasisira yung katawan, no? So ano po yung interaction niya, mga kapatid? Medication that slow blood clotting, katulad ng mga anticoagulant and antiplatelet drugs interacts with turmeric. Turmeric might slow blood clotting. Taking turmeric along with medications that also slow blood clotting might increase the risk of bruising and bleeding. So kaya nga kanina, no, yung precaution niya, mga kapatid, na kung ikaw po ay naka-schedule or bago ka pa na operahan, no, huwag ka munang iwas-iwas muna sa turmeric, no? At kung may ano ka, may medication ka, no, sa gamot na tinatawag na mga anticoagulant at antiplatelet drugs, so dapat, kung gusto mo talagang iinom, no, dahil maano din talaga, potent din talaga ang sa ibang sa ating katawan itong turmeric, i-ano mo na lang, no, i-gap mo na lang ng 1 hour to 2 hours para po nag-absorb at naka-function na po yung unang iniinom mo na synthetic bago yung ino-operate na naman ng katawan mo, i-digest, i-assimilate yung mga iniinom mong curcumin mula doon sa turmeric, mga kapatid, no? Kaya nga, mga kapatid, kailangan talaga natin ng masusing pag-aaral para po ay pagka-graduate po natin dito sa Master of Phytoscience, leading to Doctor of Phytoscience, so may insakto tayong kaalaman, may control tayo, makagawa tayo ng protocol or pamamaraan kung papaano gagamitin itong klaseng mga ganito ganyan, no? Mga halamang gamot. Medications for diabetes, no? Mga anti-diabetes drugs interacts with turmeric, no? Kung may mga iniinom tayong mga maintenance po para sa diabetes, no? Turmeric might lower blood sugar levels. So potent po talaga ito, mga kapatid, no? Pang-lower blood sugar talaga ito, no? Taking turmeric along with diabetes medications might cause blood sugar to drop too low. Monitor your blood sugar closely. Kaya nga sa pag-iinom mo nito, no, sa akin nga, sa mga ano ko, no, sinabihan ko yung mga ano ninyo, yung mga pasyente ninyo, no? Yung mga kliyente ninyo na nag-maintenance nitong formula na combination ng turmeric plus fortified with paragis, no? So dapat
kung mataas masyado ang sugar nila, no? Kasi alam nila yan, makapag ma-check nila, mas madali na kasi ngayon ma-check yung sugar level natin. So pag ma-check nila mga kapatid, tapos mataas masyado, once ang pag-inom nila nitong formulation ay 3 times a day within 7 days. Okay? Tapos ganito yung dosage niya. Pagkatapos sa 1 week, no, ng pag-inom ng formulation nito, kailangan silang mag-check ng kanilang sugar mga kapatid. Kung bumaba ba or tumaas. Kasi kung bumaba na siya sa normal level, kailangan na ng hindi na sila mag-thrice a day. No? Pwede na silang pwede na silang for maintenance silang sa ganitong kadami ng powder na iinumin nila. So yun po mga kapatid, dapat meron po tayo niyan. Pero kung sakaling hindi bumaba dahil masyado talagang dahil din sa diet nila, no? Hindi din nagbabago yung diet nila. Kaya yun din ang pinakaunang factor kung bakit hindi bababa yung level ng sugar sa ating dugo, no? Kaya naano tayo na tinatawag na hyperglycemic tayo, no? Mataas yung sugar sa ating dugo, yung from the word hyper, mataas, glycy, sugar, mia, yung dugo, yung tinatawag na hyperglycemia or hyperglycemic yung tao, kaya dahil din sa kanyang diet mga kapatid. Pinakaunang factor po yan, sanhi kung bakit tataas yung sugar natin. At yung pangalawa na yung mga ano natin, yung ano natin sa paggamit ng ating katawan, no? Kung hindi tayo masyadong anong tawag dito, no, wala tayong masyadong activity sa ating katawan. Ngayon, so kung masyado siyang mataas, then as is yung dosage, no? 3 times a day. At kailangan sa pag-inom, separate talaga siya kasi ang tao kasi lalo na sa mga 40s, yung edad ay may maintenance na 'yan, no? Sa mga high blood, sa ganitong ganyang klaseng sakit, no? Kailangan talaga, no? Sa umaga, no? Wala pang pag-inom sa ganito ganyan, sa may mga medisina kasing mga maintenance na iinumin pagkatapos ng pagkain. Meron ding uunahin muna inumin bago ang pagkain, meron ding ganyan. Pero kung ang maintenance niya ay pagkatapos pang kumain, so dapat inumin niya itong turmeric, no? Before, no? Or one hour prior sa kanyang pagkain sa umaga. Tapos 1 hour din prior sa kanyang tanghalian. 1 hour din bago siya kakain sa panghapunan. So bakit po ganito po ang posisyon natin sa ano natin? Kasi alam natin na ang mga herbal, no, herbal plants mga kapatid ay talagang potent po 'yan, no, sa iba't ibang mga karamdaman. Kaya mapipigilan kasi minsan mga kapatid kung ito ay isabay natin doon sa ating mga pagkain, no? Kasi depende din sa ating digestive system. Minsan kasi hindi masyadong maka-digest yung sa digestive system. Meron kasing katawan na kumain siya ng ganitong klaseng pagkain, tapos mga ilang oras nag-ano na siya, nagbabawas na siya. Tapos ganun pa rin ang mga hindi siya natutunaw, no? Hindi siya masyadong na-digest yung pagkain. Ibig sabihin, hindi masyado na absorb ng bituka ang mga phytochemicals na nasa kanyang kinakain. Kaya mas mainam inumin ang medicinal plant mga kapatid, yung mga herbal plants mga kapatid, yung herbal medicine natin, kung wala pang laman ang tiyan, no? Para walang ibang i-digest ng ating tiyan, no? Walang ibang i-digest ng ating tiyan
kundi yun lamang iniinom natin na herbal medicine, mga kapatid. Para mga ang kabuuan talaga na phytochemicals na ating nainom, no, na consume, no, mag-ano talaga yan, i-distribute talaga yan sa buong katawan natin, no? Pero minsan magkaiba-iba din ang epekto sa ating katawan. Sabi ko nga, magkaiba-iba tayo ng digestive yung tinatawag na digestive system. Magkaiba-iba tayo, magkapareha tayo ng digestive system, pero ang level po or yung status po ng ating digestive system ay magkaiba-iba. Bakit po? May iba na problematic na siya, may problema na siya, ang iba naman ay normal. So, yun nga, kaya nga may umiinom na ay talagang madali lang pag-inom niya, bababa agad yung sugar niya dahil yung digestive system niya ay walang problema. Pero mayroong ding iba na nakaubos na siya na ganitong kadami, pero ang pagbaba ng kanyang sugar ay talagang kunti lang ang nababa. Kasi din may factor din yan dahil sa kanyang digestive system ay hindi masyado makapag-absorb ng mga phytochemicals, itinitapon lang siya kasama doon sa ating dumi, mga kapatid, no? Kaya kung may synthetic maintenance kayo na para po sa diabetes, pampababa ng blood sugar, huwag nyo talagang isabay ito, mga kapatid. Bakit po? Baka po imbis na hyperglycemic kayo, magka-hypoglycemic kayo, mga kapatid. Baba masyado, hindi na normal doon sa required na level ng sugar sa ating dugo. No, hindi na makapag-function ang ating katawan niya, mga kapatid. Kaya mas lalong lalala o di kaya makapahamak pa, mga kapatid, no? Taking turmeric along with diabetes medication might cause blood sugar to drop too low. Monitor your blood sugar closely pag ikaw ay iinom nito. Minsan kasi walang anong tawag dito? Walang pag-iba ng dosage, no? As is pa rin kahit umabot na ng isang buwan, kaya imbes na katulong sa kanya, ang nangyayari na hypoglycemic siya, no? At itong mag-interact din siya, mga kapatid, ang turmeric, itong talinolol, no? Interacts with turmeric. Ano ito? Turmeric might decrease how much talinolol the body absorbs. Taking turmeric while taking talinolol might decrease the effects of talinolol, no? At ito ding sulfasalazine, no? Asolfidine interacts with turmeric. Turmeric might increase how much sulfasalazine to the body absorbs. Taking turmeric while taking sulfasalazine might increase the effect and side effects of sulfasalazine. At ito namang tacrolimus or Prograf, no, interacts with turmeric. So itong mga na ito, hindi natin itong anuhin kasi maiinom lang naman natin itong mga klaseng gamot na ito, mga kapatid, pag iniresita sa atin kung mayroon tayong ganitong klaseng mga sakit, no? So hindi tayo magpo-focus diyan, no? Itong warfarin, sino bang nag-maintenance nito? Itong Coumadin. Meron po ba dito? Mga nasa 30 po tayo lahat. No? Wala. So mas mabuti, mga kapatid, no? Na huwag niyong isabay kung uminom kayo ng Coumadin or warfarin. Warfarin is used to slow blood clotting. Taking turmeric while taking warfarin might increase the effects of warfarin and increase the risk of bleeding and bruising. At ito namang medication for cancer, no, yung tinatawag na mga alkylating agents interacts with turmeric. Turmeric is an antioxidant. Powerful antioxidant po ang turmeric. Okay? There is some concern that antioxidants might decrease the effects of some medication used for cancer.
if you are taking medications for cancer, check with your healthcare provider before taking turmeric, no? So yun nga mga kapatid. Pero kung yun nga ang sabi ko kanina, pag isang pag-inom mo mga kapatid, wag niyo na lang isabay doon sa iniinom ninyo, no? Isabay doon sa iniinom ninyong synthetic. Ang gagawin nyo na lang mga kapatid, igap nyo na ng 1 hour to 2 hours bago kayo inom kung inom talaga ng turmeric para mas lalong mag-subside yung mga pagmamaga mga kapatid. Kasi ang cancer din kasi, iba't ibang klaseng cancer. May mga kadalasan kasi sa cancer ay mga due to inflammation mga kapatid. So ang turmeric po ay anti-inflammatory po ito, powerful anti-inflammatory. So kung iinumin nyo ito mga kapatid, so makakatulong siya na mag-subside yung mga inflammation, no? Kaya kung sa pag-inom ninyo, walang mga epekto na ganitong nangyayari sa iyo, nahihilo ka, nasusuka, o di kaya para kang drowsy. So huwag mong ipagpatuloy. Pero kung walang nangyari mga kapatid, ipagpatuloy mo mga kapatid. Huwag mo lang no? Medications for cancer, no? Anti-tumor, antibiotics, no? Interacts with turmeric. Turmeric is an antioxidant. There is some concern that antioxidants might decrease the effects of medications used for cancer. If you are taking medication for cancer, check with your healthcare provider before taking turmeric. O, number 1 talaga na mga instruction doon sa mga synthetic maintenance synthetic drugs talaga mga kapatid, nakalagay talaga dito, nakalagay talaga na huwag mong isabay, no, sa mga herbal medicine. Okay. Medications for cancer, no? Itong tinatawag na topoisomerase 1 inhibitors interacts with turmeric. Turmeric is an antioxidant. There is some concern that antioxidants might decrease the effectiveness of some medications used for cancers. If you are taking medications for cancer, check with your healthcare provider before taking turmeric. So, yun talaga mga kapatid kasi based sa pag-aaral at sa mga resulta mga kapatid, meron talaga siyang epekto or meron talaga siyang nangyayaring interaction. Pag-aaralan din natin mga kapatid sa ating na kung ano yung mga plant-based anti-cancer drug ngayon na ini-inject na sa mga nagkikimo at doon sa mga iniinom ng mga pasyente may mga cancer talaga. Pag-aaralan din natin yan na meron pala ito palang ganitong klaseng ini-inject sa kakilala mo ay ganito, galing pala ito sa ganitong klaseng halaman, no? Ina-isolate yung phytochemical, kinuha lamang sa thousands, no, of phytochemicals. Iba't ibang klaseng pangalan ng phytochemicals na nakapaloob sa iba't ibang klaseng mga halamang gamot mga kapatid, no? Ina-isolate lamang yung isa noon, kinuha lamang, ina-isolate, tapos pina-formulate na magiging medisina para sa cancer. Pag-aralan din natin yung mga kapatid para alam natin kung ano yung mga injectables na mga plant-based na tested and proven na dumaan na sa masusing pag-aaral, sa matagal na pag-aaral, sa mga iba't ibang level ng pag-aaral at ngayon ay nasa merkado na at yun na ang ini-inject ng mga doctors natin sa iba't ibang mga hospital doon sa mga iba't ibang klaseng sakit na cancer mga kapatid. Okay? Ano pa ba ang mga interaction? No, sino po ba nakainom dito? May maintenance po ng amlodipine. O yung brand name niya is Norvasc. Amlodipine yung generic name. Sino po bang nag-maintenance dito? 32 po tayo.
Sino po bang nakapag-maintenance ng amlodipine? Wala? Mabuti naman. No? Narinig niyo po ba ako mga kapatid? Hindi ba putol-putol yung linya ko dyan? Okay naman, Doc. Okay naman. Okay, thank you. So amlodipine, kung may kakilala kayo na umiinom ng amlodipine, ay dapat ihiwalay niya ang pag-inom ng turmeric, no? Para walang hindi po ma-compromise yung pag-function ng amlodipine o di kaya makapag-create ng side effect, no? Turmeric might increase how much amlodipine in the body absorbs. Taking turmeric while taking amlodipine might increase the effects and side effects of amlodipine. So yun po mga kapatid, no? Kailangan cautious tayo dito sa ganitong klaseng mga interaction. At ito namang medication that can harm the liver, yung mga hepatotoxic drugs interacts with turmeric. Turmeric might harm the liver. Some medications can also harm the liver. Taking turmeric along with the medication that can harm the liver might increase the risk of liver damage. So alam natin yung mga napag-aralan na natin yung mga hepatotoxic drugs, di ba? Hepatotoxic agents, no? Nakalimutan niyo po ba mga kapatid? No? Nung mga pangalawang session bago ngayon mga kapatid, napag-aralan natin yung mga hepatotoxic drugs, no? Interacts with turmeric. Ngayon, sino din ang nakainom ng may maintenance or umiinom ng Nolvadex? Brand name po siya ng generic ng tamoxifen. Now, turmeric might decrease how much tamoxifen is in the body. Taking turmeric with tamoxifen might decrease the effects of tamoxifen. So, wag niyo pong isabay pag-inom ang turmeric para po hindi po magiging compromise po ang function or ang effect ng tamoxifen sa inyong mga katawan. Okay. Minor interaction. Medication changed by the liver. Yung tinatawag na cytochrome P450 1A1 and CYP 1A1 substrates. Sa atin po itong pag-aaral mga kapatid, may subject po tayo ng ganito, no? Interacts with turmeric. Some medications are changed and broken down by the liver. Turmeric might change how quickly the liver breaks down these medications. This could change the effects and side effects of these medications. So yan po, medication changed by the liver. Ito din kanina is 1A1, ngayon 1A2. No? Interacts with turmeric. Ganun din ang kanyang mangyayari mga kapatid. At ang tinatawag na 3A4, yung cytochrome P450 3A4. No? So, bawal po mga kapatid, no? Itong sa ating katawan na kung tayo ay iinom nitong turmeric. Estrogens interacts with turmeric. Large amount of turmeric might interfere with the effects of estrogen. Taking turmeric along with estrogen might decrease the effects of estrogens. So, ihiwalay nyo sa pag-inom. No? May gap talaga kayo sa pag-inom. Some estrogen pills include conjugated equine estrogen or tinatawag na Premarin, ethinyl estradiol, and others. At ito namang norfloxacin or itong tinatawag na Noroxin. No? Mag-interact din ito mga kapatid sa ating katawan. At ito ding medication moved by pumps and cells. Yung tinatawag na P-glycoprotein substrates interact with turmeric. So atin ding mga kapatid, no? Bawas-bawasan din natin. At ito din Fluxetacil or yung tinatawag na Abraxane and
Onzol. Ito yung mga brand name mga kapatid, no? Mag-interact din ito sa turmeric mga kapatid. So dapat talaga ihiwalay ito sa pag-inom. Ngayon, kasi common kasi ito, iniinom talaga itong turmeric mga kapatid at available ito sa market, no? No, accessible tayo nito. So kailangan nating pag-aralan, fokusan itong turmeric mga kapatid, no? Minor interaction, docetaxel. Yung brand name niya is Taxotere, no? Mag-interact din ito mga kapatid. It's either mag-increase sa kanyang effects at sa kanyang side effects mga kapatid. At ito ding glycobiride, yung sa mga diabeta, in others, yan ang mga brand name mga kapatid. Turmeric contains curcumin. Curcumin might lower blood sugar. From the word diabeta, brand name po yan ng generic name ng glycobiride na para sa diabetes mga kapatid, no? Losartan. Sino po bang umiinom dito ng losartan? Nagme-maintenance ng losartan? Meron po ba? Kung meron, ito po ang gagawin, no? Ihiwalay nyo ito sa pag-inom kung umiinom kayo ng turmeric. No? Baka po mag-increase po sa kanyang epekto o di kaya mag-ano din siya sa side effects mga kapatid. No? Itong losartan or Cuzar. Okay. Pangalawa mga kapatid, dito na tayo sa holy basil, no? Yung basil mga kapatid, common din ito, no? Nasa paligid lang ito, no? Sangig ni Samua mga kapatid, o sa Bisaya pa doon sa Mindanao is sangig. Iwan ko lang kung anong pangalan ito sa inyo, itong holy basil. Ha? Ano po ba pangalan nito sa inyo mga kapatid? Itong holy basil. Sa Bisaya ito sa Mindanao, ang tawag dito, ang tawag namin dito is sangig. Basil din sa akin po yan, Doc. Dito sa Bohol is baho-baho. So sa inyo po, ano pangalan nito mga kapatid? Basil din po yan, basil. Ano po pangalan? Basil din po yan. Basil din. Okay. Parang ano yan dito, kantutay. Katutay? Kantutay. Okay. So ganito din, no? When taken by mouth, holy basil is possibly safe when used short term. No, minsan kasi ito, hindi lang minsan, kadalasan doon sa Mindanao, no? Pag may karni na, ito nang ginagamit mga kapatid, no? Nilalagyan ng basil. Kasi tumutubo lang ito sa mga damuhan eh. Available ito, no? At accessible ito. Kaya lagi siyang ginagamit. Ang mga halamang gamot kasi or mga herbal plants kasi kung available sa ating paligid ay yun din ang lagi nating ginagamit, no? Kaya kailangan nating alamin ano po ang kanyang mga gamit at ano din ang kanyang mga interactions mga kapatid. Kasi doon po natin minsan kasi hindi natin naintindihan yung katawan natin, bakit umiinom tayo ng ganito, ng maintenance, tapos hindi naman siya na-function, di kaya ganito, ganyan. Kasi may factor din, kasi gumagamit tayo ng ganitong klaseng mga halaman na hindi natin alam, nag-interact pala sa ating iniinom na mga synthetic. Kaya kailangan din natin itong mga accessible na mga halamang gamot dito sa Pilipinas at ginagamit natin, no? So kailangan nating pag-aralan mga kapatid. So ganito po, holy basil leaf extract has been safely used at dose of 500 mg daily. No, 8.5 na po tayo. No, daily. Ibig sabihin, no, kung iinom ka, pwede kang iinom ng 500 mg daily for 60 to 90 days.
No? Taking holy basil might cause nausea or diarrhea. There isn't enough reliable information available to know if it is safe to use long term. Pero tayong mga Pilipino ay sa bagay, hindi naman lahat ng ating kinakain ay nilalagyan talaga natin ng basil. Hindi katulad ng turmeric doon sa Muslim area na talagang sa bawat kain nila ay meron talagang turmeric. Pero itong basil ay depende din sa anong klaseng putahe ang lulutuin natin. Kasi hindi ito pwedeng gamitin sa lahat ng putahe, mga kapatid, no? Depende lang ito. Ito maganda ito sa tinatawag na may naglilitsyon ng manok, no? Ilagay ito sa loob kasi maano ito, no? Aromatic ito, no? So, okay ito. Yung may mga anong tawag dito? No? Ngayon, when applied to skin, holy basil is possibly safe when used as a mouthwash short term. No, meron ding ano nito pero minsan dahil sa kanyang aroma, yung talagang maano talaga yung ano niya, yung amoy niya, mga kapatid, minsan walang nakagusto nitong ang kanyang baho ay yung kanyang ano tawag dito? Amoy, mga kapatid. Ayun, dito tayo sa special precautions and warning. No, sa mga nagbubuntis, holy basil is possibly unsafe when taken during pregnancy or when trying to become pregnant. No, in animals, large doses of holy basil seems to reduce the chance of getting pregnant. No, parang anti-fertility din ito. No, or having a full-length pregnancy. It is not known if this happens in humans. Stay on the safe side and avoid using. Kung gusto kang mabuntis o di kaya sa panahon na ikaw nagbubuntis, huwag kang gumamit nito. At doon din sa mga nagpasuso, mga kapatid, no? Kailangan din na doon tayo sa safe side. Huwag kayong gagamit minsan, kapatid. Baka hindi dadami yung production ng inyong gatas. Yung may mga hypothyroidism, no? People with hypothyroidism have low levels of the thyroid hormone called thyroxine. Holy basil might lower thyroxine levels. In theory, this could worsen hypothyroidism. So kung may ano po kayo, may anong tawag dito? Goiter, mga kapatid, no? Specifically, hypothyroidism o hypothyroid, so wag kayong iwas-iwasan nyo ito, mga kapatid, kasi nagpababa ito ng ng inyong hormones na tinatawag na thyroxine, ating hormones, mga kapatid, no? At yung may mga naka-schedule na opera, at pagkatapos ng opera, huwag muna kayong iinom or gagamit ng basil, mga kapatid, no? Bakit pinag-aralan natin ito? Dahil accessible ito, madalas itong ginagamit, at kailangan alam natin dahil madalas natin itong ginagamit at nasa paligid-paligid lang, dapat alam natin para saan, sinong pwedeng iinom at ano lamang, at magkaroon tayo ng kaalaman sa tinatawag na administration nito, mga kapatid, no, nitong basil. Nasali ito dito dahil isa ito sa potent adaptogenic herb, yung common adaptogenic herb na sa ating paligid lamang, mga kapatid. Okay. Ang interaction niya ng mga gamot, katulad ng mga umiinom ng mga anticoagulant at yung mga antiplatelet, mga kapatid, huwag kayong iinom, or kung iinuman kayo, ihiwalay ninyo sa pag-inom ito, mga kapatid, no? Itong may mga
umiinom ng mga pentobarbital, no? Or ang kanyang brand name is Nimbutal, no? Magka-interact din ito. Pentobarbital causes drowsiness. There is some concern that taking holy basil seed oil while pentobarbital might cause too much drowsiness. But there isn't enough information to know if it is a big concern. A medication for diabetes, yung mga anti-diabetes drugs, no? Bakit umiinom ng anti-diabetes drug? Dahil po para po bababa yung sugar level sa dugo. Dahil itong holy basil, mga kapatid, no? Itong kantutay or sangig or baho-baho, no? Potent po ito siya na makapagbaba ng sugar sa ating dugo. Kaya kung kayo ay may medication o may synthetic maintenance ng anti-diabetes drugs, no, huwag niyong iinumin, lalo na kung isabay ninyo, mga kapatid. Pero kung hindi kayo umiinom, no, wala kayong synthetic maintenance pero mataas yung ano ninyo, no, yung sugar na ninyo, no, pwede kayong iinom nito, no. Paano niyo ito inumin? Pwede niyo itong kasi aromatic ito, no, kung ihalo isok ito sa tubig, mga kapatid, yung mga phytochemicals niya ay mas lalo siyang nagtagal doon sa tubig, mas lalong lalabas ang kanyang phytochemicals na makapagbababa sa ating sugar sa dugo. So ngayon, inumin niyo, mga kapatid, no? No, kung wala na kayong panahon pang anong tawag dito, pakuluan, then ibabad nyo na lang sa tubig. Yung mga mga Aqua Plus kayo, no? May mga tumbler kayo, no? Kung mataas talaga ang ninyo, no, yung sugar ninyo, isok lang ito ilagay nyo doon sa inyong mga tumbler. Kung kaya ninyong inumin at kaya ninyo yung amoy ng holy basil, mga kapatid, no? Talagang nakakatulong ito para po bababa po ang ating sugar sa ating dugo, no? Pero kung normal naman, no? Kung normal naman, mga kapatid, no? No, wag niyo na lang kayong lagay na lang kayo yung mga matataas na vitamin C, yung may mga potassium, no? No, yung may mga vitamins and minerals, no, yung mga matataas sa mga amino acid. Yun lang ang gagamitin, mga kapatid. Pero kung specifically patungkol sa sugar sa ating dugo, mga kapatid, kung normal lang, then wag na lang kayong baka mas bababa, imbis na naging normal, magiging abnormal na yung level ng inyong sugar, mga kapatid, no? Ngayon, dito tayo sa malunggay. Dahil nag-aaral tayo patungkol sa mga common adaptogenic herb, at ang common sa atin dito sa Pilipinas ay moringa. No? Moringa. Anong oras na po ba? Alas 8. Alas 8:14. So may pa tayo, may 16 minutes pa tayo, mga kapatid. No? Itong malunggay, mga kapatid, yung tinatawag na Moringa oleifera. Common ito, no? Sa kanunuan pa natin, kaya ang Pilipinas ay talagang kung ang Pilipino lang, no? Padamihan o paanuhan ng malunggay, dito naka-invento ng pandesal na may malunggay, no? So dito lang sa Pilipinas, dahil ang Pilipino ay talagang parang na talaga ito, no? Part na talaga ito sa buhay o sa kinakain ng mga Pilipino, itong moringa. Kaya lahat ng tao dito sa Pilipinas, no? Nakakita at nakakain na nitong moringa at kilala na itong moringa.
naglipana na ang mga ng iba't ibang klaseng produkto mula sa moringa, no? May liniment na moringa, may ointment na moringa, may capsule na moringa, no? May tablet na moringa, maraming moringa, no? Pero ano po ba talaga ang ano pa ang ating malalaman patungkol sa moringa? No, baka kain lang tayo ng moringa. Hindi natin alam kung ano yung mga karagdagan pang dapat nating malalaman patungkol sa malunggay, mga kapatid, no? When taken by mouth, moringa is likely safe when the leaves, fruit, and the seeds are eaten as food. Moringa leaf and seeds are possibly safe when used as medicine. Short-term products containing moringa leaf have been used for up to 6 months. Products containing moringa seed have been used for up to 3 weeks. Alam niyo po ba ang moringa? Itong maliban dito sa tinatawag kasi considered kasi ang moringa na superfood, no? Kasi lahat ng vitamins and minerals at yung tinatawag na mga potent phytochemicals ay nandito, no? May iba't ibang function po ang kanyang roots, ang kanyang bark, ang kanyang dahon, ang kanyang bulaklak at ang kanyang tinatawag na yung seed niya, mga kapatid, yung buto niya, mga kapatid, no? Ngayon, doon sa Africa, mga kapatid, no, nag-extract sila ng oil mula sa moringa seed, mga kapatid. No? Kasi ang moringa seed kasi magke-create yan siya ng maglabas yan siya ng pag iano mo yan i-dry sun dry mo yan siya, no? O di kaya i-dry mo talaga yan siya. Pagkatapos may ano naman may machine na makapaglabas ng kaniyang oil. Ang oil kasi ng moringa, potent antiviral drug, mga kapatid. Mahal po yan sa ibang bansa ang kanyang pure oil. Na? Yung extract oil niya, yung extract virgin oil from moringa seeds, mga kapatid, potent antiviral drug. At may pagsusuri, no? May pag-aaral, mga kapatid, na yung may mga sakit na mga AIDS, mga kapatid, yun po ang kanilang iniinom doon, lalo na doon sa anong tawag dito, doon sa Africa. Putin po talaga ito, no? Kasi ang noted na kasi ang seeds ay nakapaloob na po ang mga essential amino acids. Yung amino acid na hindi ma-produce ng ating katawan, doon po natin makukuha, mga kapatid, no? Mga iba't iba pang mga phytochemicals, no? Bioactive compounds na nasa malunggay ay kung ating iinumin, then makapagbigay po ito ng magandang sa ating katawan. Pero dapat may tayo sa administration nito, mga kapatid, no? When taken by mouth, moringa is likely used, yun nga ang sabi dito. Products containing moringa leaf have been used for up to 6 months. Products containing moringa seed have been used for up to 3 weeks. Moringa root and root bark are possibly unsafe. Bakit po? Kasi may iba't ibang ang buong katawan kasi or ang buong plant kasi may iba't ibang anong tawag dito? May iba't ibang parang yan siya parang iba't ibang compartment ng iba't ibang phytochemicals na hindi mo makikita ang phytochemicals sa dahon dahil dito mo lang makikita sa kanyang roots o di kaya dito lang sa bark.
o di kaya doon lang sa kanyang mga buto-buto. Kaya iba't iba po talaga. Kaya iba't ibang gamit po sa ating katawan ang moringa, depende din sa kung saang parte ng malunggay ang ginagamit natin, mga kapatid. No? Bakit po? The roots and the root bark contain toxic substances. Kaya hindi siya pwede sa buntis yung roots niya, yung bark niya ilaga mo tapos inumin. Wag, mga kapatid. Kasi ma-extract mo ang sapatoxin na nandoon sa roots at sa kanyang bark, mga kapatid. No? Safe siya kung ang gagamitin mo yung dahon sa buntis. Pero kung sa gagamitan mo na ng kanyang roots at kanyang root bark, hindi na yun pwede, mga kapatid. Kasi ma-extract na po, makukuha na yung toxic substances, yung phytochemicals na nandoon na talagang potent siya. Bakit toxic? Dahil potent siya sa ganitong klaseng sakit. At kung mainom siya sa sa mga taong nagdala ng tao, mga kapatid, ay hindi po siya pwede. No? Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Sino po bang may alam na ang ano pala may toxic Yes po, sir. substance pala? Doc, nakakapagdugo ho yan sa mga ayaw magbuntis. Ginagamit po yan. Yes. Sa hindi Okay. ayaw magbuntis, ginagamit nila ho yan para magregla sila. Okay, no? Pregnancy, it is possibly safe to use moringa leaves in pregnancy during the second or third trimester. But it's possibly unsafe to use the root, the bark, the flowers of moringa when pregnant. Bawal siya sa Chemicals in the root bark, chemicals bawal in siya the root, bark, and flowers might make the uterus contract. May chemical kasi, yung tinatawag na toxic chemical or substances na nasa root, bark, and flowers na ang epekto niya ay makapag-contract siya ng uterus. In traditional medicine, the root and bark were used to cause miscarriage. Ano daw? Yung mga tao noon or kahit doon sa Africa, mga kapatid, no? Potent kasi itong root and bark, no? Talagang ini-extract nila ito, talagang purong-puro, at 'yun ang iniinom nila yung sa mga buntis na gustong makuha yung kanilang dinadala, no? So, 'yun ang iniinom nila, no? 3 times a day. Minsan nga talagang mag-overdose sila nito para lang makuha yung iniisip yung ano nila, no? There isn't enough reliable information to know if other parts of moringa are safe to use when pregnant. Stay on the safe side and avoid use. So pinaka-safe lang talaga itong tinatawag na dahon. Sa panahon ng nagpasuso ng mga bata, moringa leaf is possibly safe to use while breastfeeding for up to 4 months. There isn't enough reliable information to know if other parts of moringa are safe to use when breastfeeding. You stay on the safe side and avoid use. Sa mga bata naman, no? Moringa leaf is possibly safe when taking by mouth. Short-term, moringa leaf has been used with apparent safety and children up to 2 months. No? Kung ang bata may tinatawag na maganda itong i-extract mo itong moringa leaf, mga kapatid, yung dahon ng malunggay, no? I-crush mo yan siya, yung presko, tapos ipigain mo, kunin mo yung katas, lagay mo sa honey, mga kapatid, ipainom mo sa bata na malnourished. Honey
plus malunggay leaf extract, yung pure talaga, purong-puro talaga mga kapatid, yung nag-green talaga. Kasi madali mo talaga itong mapiga kasi maano lang yung dahon, no? Katasin mo siya, kunin mo ang katas, tapos ilagay mo siya dilute mo siya doon sa honey para yung masangsang amoy kasi masyadong ano talaga itong moringa, no? Maamoy din talaga, Pero no? Doc, ang dahon po na Yeah, kailangan po dyan ay hindi yung talbos, ano po, yung matured leaves. yes, yes. Kasi may iba't ibang function din kasi, may ibang effect din kasi ang yung matured, yung green talaga at yung may yellowish part yung sa anong tawag dito, yung talbos. So, pero kung gusto mo na mataas talaga anong tawag dito, yung vitamins and minerals, no? Kasi superfood itong moringa, no? Makapag-ano talaga ito sa mga batang may tinatawag na dahil sa malnutrition, no? So, ipainom mo siya tapos lagyan mo ng honey. 'Yun ipainom mo umaga, tanghali at gabi, no? Sa bata na malnourished talaga mga kapatid. Tiyak mga kapatid, gaganahan ang bata na kakain kasi ma-restore yung anong tawag dito, yung ano niya sa pagkain at Ano ma-supply siya, Doc? yung pangangailangan niya na Ang get blend? nourishment mga kapatid. Enhance yung appetite. Yes Get po. blend po nga moringa? Yes, i-blend niyo kapatid, i-extract niyo talaga, i-extract niyo. Siguraduhin niyo na lang naman talaga na yung tubig na gagamitin niyo, yung ano talaga mga kapatid, hindi contaminated ng bakterya. Baka naman po dahil raw naman yan, hindi dumaan sa mainit, hindi namatay yung bakterya. So kung gagamitin niyo ay tubig na talagang contaminated ng bakterya, ay baka naman masisira yung ang nangyayari na nag-diarrhea yung bata. So mas maganda yung distilled water yung gagamitin ninyo, no, distilled water, tapos yung gagamitin ano lang, ilang ml lang, tapos yung pinaka-green talaga yung matured na malunggay leaf, tapos i-blend nyo, lagyan nyo ng tubig kunti, o di kaya konting-konti lang, mas as long as maano siya, ma-extract mo yung yung katas niya. Tapos i-dilute nyo doon sa honey. At yung honey, yung honey, may ano na yon, may moringa extract na yon, yun ang ipainom ninyo mga kapatid. Aking ginagawa, Doc, yung isang yahong, isang bowl na malunggay, i-blend siya, Yes. tapos lagyan ng konti hot water, at saka isang saba na saging. Yes. Okay din yan mga kapatid. No? Pero kung ano lang talaga mga kapatid, no? Yun lang. Yun ang gagawin ninyo, no? At doon sa may mga hypothyroidism, using moringa might make this condition worse. Okay? So ano naman ang mga medisina na makapag-interact sa moringa, no? Yung tinatawag na sa ating liver mga kapatid, no? Medication changed by the liver, cytochrome P450, yung 3A4, no? At yung tinatawag na centroid na levothyroxine, no? Interacts with moringa. Moringa might decrease how much levothyroxine the body absorbs. Taking moringa along with levothyroxine might decrease the effects of levothyroxine, no? At yung tinatawag na P-glycoprotein substrates interact with moringa. Pero sa ano po yan, mag-interact lang yan siya mga kapatid kung talagang lalo na kung gagamitin niyo yung root and bark mga kapatid. Okay? Medication for diabetes, no?
So, dahil ang moringa din kasi mga kapatid, makapag-potent anti-diabetic drug din kasi siya. So, kung isabay niyo doon sa inyong anti-diabetes drug, so baka hindi mapigilan, mas mababa at mababa pa ang inyong sugar level at baka maano pa kayo mga kapatid, no? So, i-separate nyo. Kung wala kayong iniinom tapos mataas yung sugar level ninyo sa inyong dugo, then inom kayo ng extract moringa. No? Extract moringa mga kapatid. Okay. Ito tayo sa stimulating expectorant. Nandyan na po ba si Doc John? Nandyan na po ba? Mukhang wala pa, Doc. Kung wala pa, so ipagpatuloy lang natin ito mga kapatid. Pagkatapos nito, kung nandyan na siya, ano niyo na lang ako, no? Sabihan niyo lang ako nandyan na para po ihinto na natin ng ating session ngayon. So dito tayo sa stimulating expectorant, no? The most important property is to accelerate the body ability to observe other active compounds. Some of their more specific noted effects include stimulating expectorant. Ano naman itong expectorant mga kapatid? No? Expectorants are herbs that encourage productive cupping by breaking up the mucus in the lungs and expelling it more effectively. Okay. Ano daw ito? No? Nakakatulong ito lalo na tayo kung inuubo tayo tapos may plema, nahihirapan tayong huminga, no? Kung hindi natin ma-expel yung mga kapatid, ay magproblema tayo, magiging pneumonia po 'yan, no? So ngayon, some expectorants are mucilaginous or soothing, while others can be irritating or stimulating. You shouldn't take an expectorant if you're allergic to it, no? Kung ganitong klaseng halaman at nakilala mo na ito ay expectorant, no? Pampatanggal ng inyong plema, no? Para kung giginhawa kayo, maginhawa talaga, no? Ang buhay, no? Ang hangin ay maglabas-pasok talaga sa inyong mga lungs at hindi stuck up yung lungs natin. No? Huwag kayong iinom kung allergic kayo mga kapatid. Pero kung hindi, inom kayo mga kapatid. Ngayon, ano po ang pinaka powerful natural expectorant? Sa inyong nakikita dyan sa inyong mga screen, ito po ang pinaka puro, natural, organic na natural expectorant. No? Magkaiba't ibang kulay ng honey. Honey po ang pinaka-powerful natural expectorant mga kapatid. Ang honey po magkaiba't ibang kulay. Bakit po? Depende po sa kung ano na ang duration ng inyong pag-harvest. No? Pag bago pa talaga siya, no, bago pa siya ang mga honeybees, bago pa siya dumating diyan sa kahoy, tapos nag-create sila ng kanilang honeycomb, tapos nilagyan nila ng honey mga 1 month to 2 months. Ang kanilang honey, ang kulay ng kanilang honey ay tinatawag na colorless. Pag darating na yan ng 3 months hanggang 4 months, magiging yellowish. Karating na yan ng 6 months mga kapatid, no? At nag-anak at nag-create na ng mga mga kapatid. Magda-dark na yung kulay niya. Okay. Ngayon, po sa open mic diyan mga kapatid. Okay. Okay, thank you. The strongest natural expectorant for a cough is honey.
honey has been shown to reduce the symptoms of even chronic or severe coughs. Swerte kayo kung ang lugar ninyo mga kapatid nasa ano kayo, anong tawag dito, malapit kayo sa mga lugar na masukal kasi maraming honey diyan. Ang ano po mga kapatid, ang composition po ng ano, ang nakapagbigay tamis po ng honey, maliban doon galing sa mga flowers ng iba't ibang klaseng mga halaman, no? Ito po ang composition ng honey mga kapatid. Base po ito sa pag-aaral ng doon sa Australia, no? 4 na combination po ng sugar ang meron ang honey. Ang pinakamaraming klase ng sugar sa honey mga kapatid, itong fructose, no? Isang klaseng sugar po ito mga kapatid. Mag-aral din tayo patungkol sa sugar kasi itatakal din yan ni Doc John, no? Pero dito din sa ating introduction to herbal medicine, meron din tayong mag-ano din tayo doon sa phytochemistry, mag-aral din tayo sa ng plant sugars. So itong honey mga kapatid, may 50% fructose po ito. May 46.5 glucose po ito. May 2.4% galactose po ito. At may 1.1% sucrose ito. Total 100% mga kapatid, no? So hindi siya ang honey po mga kapatid, hindi siya pure fructose. Hindi po siya pure glucose. Hindi po siya pure 100% galactose. Hindi po siya 100% sucrose. Nag-combination po siya ng 4 na klaseng natural sugar. Ngayon, at atin lang anuhin mga kapatid na dahil itong honey ay talagang potent ito, maliban sa powerful expectorant, hindi ito pwedeng ipainom sa mga bata na babies younger than 1 year old should not be given honey. That's because a type of bacteria na tinatawag na Clostridium that causes infant botulism can be found in honey. So, anong klase daw ang bakterya na hindi kayang iano ng bata na 1 year below? Yung tinatawag na bakterya na tinatawag na Clostridium, no? Kaya hindi pa yan kayang iano ng bata sa kanyang digestive system. Hindi pa yan kaya kasi under development pa yung digestive yung intestine ng bata. Kaya hindi pa pwede mga kapatid, no? Honey can be found to be better than no treatment, slightly better than the diphenhydramine, and equal and effect to dextromethorphan in reducing frequency of cough. Lalo na kapatid, ang honey, sabi ko nga, may pag-aaral mga kapatid na mas lalong magiging potent, powerful, expectorant, antibacterial, additional na antibacterial, antiviral, no? Itong honey, pag ang honey ay anong gawin mo sa honey? Kung iyong i-ferment, pero hindi naman ma-ferment itong honey. Itong gagawin mga kapatid. Magtambak kayo ng honey. Pag may honey kayo, huwag niyong ilagay sa ref. Huwag niyong iano sa malapit sa may direct sunlight. Hindi mo rin siya iano sa katulad ngayon gabi, no, na nakaano lang siya diyan, naka anong tawag dito. Makikita mo lang siya at maabutan siya ng ilaw. Kung gusto niyo
na ma-cultured ninyo ang inyong honey, mga kapatid, no? Na mas magiging potent yung honey ninyo, ang gawin niyo, mga kapatid, ilagay nyo ang inyong honey, huwag nyo takpan kasi sasabog yan. Lagyan nyo lang ng tila. O, yung tila, yung bunganga ng inyong galon or di kaya yung glass nyo, huwag nyo takpan kasi sasabog yan. O, lagyan nyo lang ng tela. No, tapos i-ano nyo, anong tawag dito? Sabi saya pa, ibaat. O? Tapos ilagay nyo sa ilalim na hindi naabutan ng sikat ng araw at lalo na hindi maabutan ng anong tawag dito? Ng ilaw. No? Hindi siya mainitan yung temperature niya, mga kapatid. Mas lalong tatagal yan, mga kapatid. Mas lalong tataas yung potency niya. Mas lalong mag-activate yung mga good bacteria. Mas lalong magiging effective siya sa mga karamdaman, lalo na sa panahon ng may ubo. Kasi minsan kasi bibili tayo ng honey, tapos lagay natin sa ref. Hindi manufactured ng good bacteria yung honey, mga kapatid. No? Kaya kung ilagay niyo sila sa pinakailalim, doon sa pinakasuok-suok, no? Tapos nung siguro mga 1 week, 1 month, pagkuha niyo ulit, tapos pag amoy niyo, mas lalo siyang nagiging mas lalo siyang, ano bang tawag amoy niyan? Na parang tumaas yung kanyang tumaas yung kanyang parang pagka-acid, no? Maganda yan, mga kapatid. Tested and proven ko na yan, no? Sa panahon na mga iubo yung anak ko doon sa Mindanao, yung bata pa siya. Doon sa Mindanao, kuha kami ng honey. O, isang kutsara, tapos pakita ko ngayon sa inyo ang formulation, mga kapatid, para kung kayo dyan, makapag-create kayo ng potent expectorant, natural expectorant para sa mga bata at hindi lang sa mga bata at hanggang sa mga matatanda, mga kapatid. Nandyan pa ba kayo? 35? Nandyan na po ba si Doc June? Yan. Ito ang expectorant formulation. No? Screenshot nyo to, mga kapatid, para po makapag-create kayo dyan. Kung patungkol sa ubo, natural, organic, expectorant, and antibiotic, mga kapatid, itong gawin ninyo. Preparation, you can also crush garlic and serpentina leaves, mix it with honey, and take a spoonful 3 times a day. No, combination ito, mga kapatid, ng garlic, serpentina, lagundi, honey. No? So nakuha niyo po ba, mga kapatid? I-extract niyo lang yung dahon, serpentina at ang lagundi, kasi ang lagundi is ano din yan, expectorant din yan para sa ubo. Kaya marami nang naglipanan ngayon ng mga formulation ng lagundi kasi para sa ubo talaga yan, tested and proven na yan base po sa pag-aaral ng DOH. Sabayan pa ng serpentina, mga kapatid, plus ang garlic. No, extract niyo itong tatlo, i-dilute niyo sa honey, inumin niyo. Ito yung tinatawag na honey fortified with garlic and serpentina. May tanong po ba? No, wala. Okay, patuloy tayo. Paano yung Ma-extract. yung ma-extract yung lagundi saka yung serpentina? Okay. Ma-extract mo yan, kapatid, pag may extractor ka. O di kaya, may blender ka dyan na parang ang blade niya ay maka-pulverize kahit fresh or raw.
Maano naman yan siya eh, pulverize naman yan siya eh. Pagkatapos i-extract mo sa pamagitan ng tela. Kasi raw yan eh, talagang kakatas yan. Yung katas niya, i-dilute niyo siya, ilagay niyo siya sa sa sugar, anong tawag dito, itong sa honey, tapos yun na. Yun ang tinatawag na raw expectorant. No? Ilagay lang sa Iniinom ninyo. container, Doc. Ilagay lang sa container, bottle. Depende, depende. Ganito. Para hindi kayo, kasi mag-ano din ito siya eh, masisira din mga kapatid pag lalo na kung ang honey ninyo ay konti lang, tapos mas marami yung katas ng garlic, serpentina at lagundi, so hindi siya mapapreserve ng honey kasi ang honey is natural preservative. No? Hindi nabubulok mga kapatid kung ano man ang inilagay dito kasi natural preservative itong honey. So, kung gusto niyo na magiging damihan ninyo ang inyong gagawin para hindi na kayo paulit-ulit, pwede ninyong isok ito mga kapatid, no? O di kaya pag ma-extract na, damihan niyo lang ng honey para talagang ang ratio niya ay mas mataas yung ratio ng honey kasi ang honey ang makapag ang tawag dito preserve ng 3 raw na herbal plants o katulad ng garlic, serpentina at lagundi, no? Tapos ano lang ang serpentina, babaan nyo lang kumpara doon sa lagundi kasi mas mapait talaga itong serpentina. So iano nyo lang para hindi masyadong mas nangingibabaw yung pait kaysa doon sa tamis. Okay. Meron ding ibang Doc, pamaraan mga kapatid. Ito din, no? Ganito ang gawin niyo mga kapatid. Fermented honey fortified with garlic, no? 'Yon naman ang gagawin niyo ito kung gusto niyo inumin agad, no? Pwede niyo din yung katas niya ilagay ninyo doon sa maraming honey para may ano na kayo, may prepared na expectorant na kayo na anytime pwede ninyong inumin dahil hindi naman siya masisira dahil mas maraming honey ang inilagay ninyo. Okay, kumpara doon sa inyong garlic, serpentina at lagundi. At kung ano naman, kung i-ano talaga ninyo, i-ferment talaga ninyo, yun. No? Pwede ninyong i-crush itong garlic mga kapatid, no? Kasi kung ganito lang ang forma niya na hindi mo na ang mga phytochemicals nito na nasa paloob ng nakapaloob ng sa garlic ay hindi siya lalabas agad dahil mag-ano pa siya mag-aantay pa siya ng ilang araw bago siya totally na maano ng honey. Pero samantalang kung i-crush na ninyo or i-blend ninyo mga kapatid, tapos ilagay ninyo sa isang garapon na may maraming honey, no? Mag-ano na siya mga kapatid. Raw honey and raw garlic are both renowned for their health benefits. So they make a perfect pair, no? Perfect combination po ito sila. While fermentation naturally creates probiotics that benefit digestion and immune system health. The fermentation process increases the potency of honey's health benefits by activating enzymes that weren't available in the raw form. Yun nga, yung sabi ko kanina, na mas potent ang honey pag i-ferment ninyo or ano ninyo, no? Kasi kung raw pa talaga siya bago pang kuha galing sa yes, potent din siya pero hindi siya ganoon ka-potent kaysa doon sa mga na-ferment na mga kapatid, no? Or na-stored na ng mahabang panahon, no? Meron nga akong naano doon kasi nagkukulik din ako ng mga doon sa Mindanao pa ako kasi marami akong ginagamit na marami akong produktong ginagawa na may kailangan ng honey.
Kaya nagkukulikol lahat ng mga hunter doon, yung mga honey hunter doon sa amin, no? Binibili ko pati yung ano nila, yung honeycomb. O sa pa, yung bahayan. Binili ko din yon para gagawin ko din beeswax. Kasi doon din sa beeswax, yun din ang mga raw material ko, yun din ang raw material ko para sa paggawa ng ganitong klaseng mga produkto. So, ganon ang nangyari mga kapatid, no? Sa may naano ako na isang galon, umabot siya ng 24,000. No? Isang galon lang yan ng honey. Dahil po nasa nasa 7 years na siya. No? Nasa 7 years na siya mula sa pagkuha niya mula doon sa kahoy. No? Kaya potent na talaga siya mga kapatid. No? Potent pa siya sa doon sa mga anong tawag dito? Mga available natin diyan na mga iniinom para sa ubo. Kasi ang honey, pag i-ferment mo siya mga kapatid or i-stored mo siya sa mahabang panahon, mag-activate yung enzyme niya, no? Mag-activate yung enzyme niya mga kapatid, lalo na yung ma-activate yung mga good bacteria niya mga kapatid, no? At kung lalagyan siya ng garlic, no, the two have synergistic antibacterial activity against a range of pathogenic bacteria such as Salmonella, Staphylococcus aureus, and Streptococcus pneumonia. So itong klaseng mga bakterya mga kapatid ay talagang hindi ito maka-activate pag combination ng honey, na fermented honey and garlic, no? Ayun. So may tanong po ba? No, meron akong na-blender na garlic saka sibuyas. Ay nilagyan ko ng honey marami. Yes. Ang tanong lang, pwede yung lagyan ko rin ng pansya, yung lagundi saka yung isang dahon pa. Ano yung isang dahon? Serpentina. Yes, pwede mga kapatid. Pero anuhin nyo lang na talagang pag ang ratio po ng yung honey ay bumaba siya dahil mas dumadami yung nilalagay ninyong mga liquid o di kaya nilalagay ninyong extract, no? Nagiging 50-50. So, magki-create yun na siya ng anong tawag dito? Pagkasira. Kasi mas kakainin kasi ng bakterya yung extract na hindi ano ng honey, no? Kasi 50-50 siya. Pero kung gawin niyo is 1 liter, no, 1 liter, and then sa ratio niya na half liter din sa sa total extract na nilalagay ninyo, so pwede siya mga kapatid kasi nangingibabaw yung honey. So hindi kailangan mas marami yung honey. Kailangan po mas marami yung honey lagi. Yes po, kasi ang honey po ang nag-ano sa kanya, nagpe-preserve sa lahat ng mga madaling masira na mga halamang extract ninyo. Doc, kailangan yes. Kailangan pa bang kanyan itago rin sa sinabi niyo hindi na arawan, hindi na kukuha ng Yes po, para po mag-activate po ang mga good bacteria mga kapatid. No? Doc, so kailangan katago siya yung sa dilim. Yes, kailangan niyo itatago niyo, hindi maabutan ng liwanag. Oh. Meron pa yan, oh. Tapos wag niyong takpan ng mahigpit talaga. Mas mabuti yung double na anong tawag dito? Tela. Takip mahigpit. At kung may takip siya, kailangan yung takip niya may tela tapos takip, no? Tapos yung takip wag niyo lagyan niyo ng butas para yung circulation ng hangin at yung pag ng mga good bacteria doon sa makalabas siya, hindi siya mag-create ng gas kasi sasabog yan.
Okay, okay. Thank you. Doc, Yes po. kung sakaling ilang buwan pang abutin noon pagka na-preserve na ganun na ratio ay 100, ano ba, 100% yung honey, then 50% yung component ng herbal, ilang mga months po naman po ang abutin yan na Siguro mga naka... kapatid, ganito ang mangyayari. Ang malalaman nyo naman talaga yan, no? Pag nabubulok siya, ibig sabihin mas maraming bad bacteria or na-contaminate yung ano ninyo, yung formulation ninyo. Pero kung ang formulation ninyo ay hindi contaminated ng mga bacteria, at the same time, yung ano ninyo, yung honey ninyo ay hindi patay. Meron kasing mabibili na patay yung honey. Paano niyo malalaman yung patay yung honey? Pag bumili kayo diyan sa mga divisoria, hindi naman lahat ng binibenta sa divisoria na or sa mga saan pamayang nagbibenta ng honey diyan sa mga gilid-gilid na mga hindi ko sinasabing mga patay. Meron kasi na adulterated yung honey nila. Ibig sabihin, dinaanan nila sa anong tawag dito sa apoy. Ibig sabihin niluluto nila. Minsan para dadami pa siya, ang honey nila nilalagyan nila ng brown sugar din. Yun. Yung sa mga mall, Doc. Yung sa mga mall. Yung sa mga mall, mga kapatid, lalo na yung mga may expiration na. Ang honey kasi mga kapatid, walang expiration yan. Okay. Walang expiration yan. Pero pag may expiration na po, ibig sabihin, namatay na yung mga enzyme niya, yung mga good bacteria niya na makapag-preserve sa kanyang sarili. Ibig sabihin, pag dumaan na siya sa proseso, lalo na dumaan na siya sa apoy, namamatay po yan. Kaya nga, makikita nyo, yung sa mga mall, hindi na po siya anong tawag doon? Nagbumubula. No? Hindi na siya bumubula. No? Diba ang honey, bumubula yan. No? Ibig sabihin, patay na yon. Mataas siya. Pag lalo na nilagyan pa ng manufactured by. Tapos nakalagay doon expiration date. So masisira talaga yan. Ibig sabihin dumaan na yan sa proseso nila. Dinaanan nila sa apoy. Pero kung talagang galing nyo talaga sa alam nyo talaga yung hunter na dinideliver sa inyo, galing pa siya doon sa kagubatan, kumuha ng honey. So alam mo yun na hindi pa yun dinaan sa kanilang bahay. Ibig sabihin, hindi pa niya niluto yun. No? Kasi hindi ka makapag-ferment, mga kapatid, at hindi tataas yung anong tawag dito, yung shelf life ng fermentation pag yung ginagamit mong honey ay patay. So hindi na makapag-produce ng pala yun, good bacteria. Kasi yung patay na siya. Wala na siyang may produce no. So ibig sabihin kung nag-preserve ka, may tendency na may expiration. No, Doc? Kasi kasi ang honey po talaga ay yan, preservative yan. At the same time, hindi yan siya nabubulok. Hindi yan siya nabubulok. Maliban lang kung dumaan na siya, adulterated na siya. Ibig sabihin, dumaan siya sa apoy, at the same time, nilagyan na siya ng additional water at sugar. Meron pa naman na ginagawa ngayon ng mga honey na parang honey talaga. So, sure ka lang, nakakasigurado ka na pure honey talaga ito dahil kilala mo kung sino yung nag-deliver sa inyo. Yun. Kaso Doc, minsan may nagde-deliver nga. Sabi saan magaling yan? Doon sa bundok. May dala-dala pang bahay. Hindi tayo nakasiguro niyan. Maliban lang mga kapatid kung talagang kilala mo yung tao na kumukuha ng honey. Kasi yung formulation mo, yung anong tawag dito, yung preparation mo na honey, no? So hindi siya talagang makakasigurado ka na potent talaga yan dahil kilala mo at alam mo kung sino yung nagde-deliver sa iyo, na alam mo talaga na fresco talaga, galing pa yun talaga
sa kung saan man nila kinukuha. Yung kinuha namin, sabi niya, galing daw na Aurora pa eh. O, Aurora nga siya galing, pero hindi natin alam kung yung haning dinadala niya, ilang percent doon ang mula sa Aurora. Yun nga, may dala pa siyang bahay ng honey. O, yan Doon naman ginuto. ang diskarte ng ano, Doon ng ginuto sa Aurora. marketing strategy ng mga para mas mas madaling maibenta yung honey. Kahit nga dito sa Tagbilaran City, ang dami na makikita mo yung honeycomb na nasa ibabaw ng ano ng lalagyan na naka-display Timba. talaga para Timba. ipapakita na pure honey talaga itong binibenta nila. Hindi naman natin sila ma-judge, pero dahil nga sa status doon sa nakikita mong honeycomb ay malalaman mo na hindi siya ano talaga, hindi siya fresh at hindi ka makakasiguro na pure siya. Though meron mang mga pure, pero iwan ko lang kasi kung titingnan mo naman ang mga honey nila ay kung ikaw ay naano ka na sa na anong tawag dito, naano ka na sa pag-ano ng mga honey, no? Makikilala mo at alam mo kung ano ang healthy at buhay na honey. Sa department store, Doc, yung honey nila may pangalan Pure Honey. Pero hindi na pure. O Pangalan katulad ng din dito, katulad din yan dito, magbibinta ng isda kahit gabi na sasabihin presko. Na-psoriasis na pa. Parang honey na rin yan. Pala, Pero yung pala- may ano talaga, may nagbibinta, yung mga tinan sa mga mall, no? Makikita mo na may ano talaga sila, may mga bee farm talaga sila. Yan, yung mga bee farm na yan ay hindi rin yan masyadong potent. Bakit po? Dahil ang pinapakain yan ay sugar. Lalo na ang farm nila ay malayo sa mga kagubatan. No? Yung mga cultured honey nila or mga ano nila, yung mga iwan ko lang, hindi ko naman sinabi na baka may mga kapatiran tayo dito na may mga bee farm. Yun naman talaga para mas magiging buhay yung mga honeybee nila ay may pinapakain sila. So kung may pinapakain ka na, so hindi na yan ang magreresulta na yan na hindi masyadong magiging potent yung honey dahil do ano siya pero hindi siya masyado katulad ng wild honey talaga dahil ang kinakain talaga ng ano hindi process mula talaga doon sa mga nectar talaga sa mga bulaklak. Pero sa mga bee farm talaga, lalo na sa mga season na walang mga malayo sila sa mga kagubatan, malayo sila sa mga bulaklak, no? At malapit sila sa mga nag-i-spray ng mga insecticide, no? Lalo na sa mga nagbubulak nang tawag dito, nagbubulak, bulak kasi sa Tagalog is cotton. Nag-ano na. So kung malayo sila doon, so nagpapakain sila, no? Kaya ganun ang nangyari mga kapatid. Hindi masyadong potent yung honey na mula doon sa bee farm. Pero anuhin din natin mga kapatid, minsan nga nagdidepende din ang potency ng honey kahit pa sa nasa kagubatan. Kasi depende din yan sa malapit na mga herbal tinatawag na mga medicinal plants na kinakain nila na mga nectar. Depende din sa availability. Kaya ganito kasi ang honey, nagdidepende din sa ang kanyang potency. Nagdidepende yan sa mga accessible niya na mga bulaklak ng mga medicinal plants. Pero kung puro ganitong klaseng halaman, no, nasa paligid at hindi siya iba't ibang klase, ipagpalagay natin mga 3 klase lang ang dominant na kahoy diyan na nagbubulaklak. Tapos hindi naman siya noted na talagang potent na medicinal plant. So magiging impact din yan doon sa honey
na kung ano yung potency niya. Pero kung maraming bulaklak, no, nagkaiba't ibang halamang kahoy, halamang gamot na nagbubulaklak, ay ang honey na maproduce niyan ay potent po. So kaya minsan nga may mga honey na kahit nasa kagubatan siya nakukuha, pero dahil sa availability na sa paligid ng nakukunan ng mga nektar ng honeybee, hindi masyadong potent din sa ganitong klaseng ano tawag dito, lalo na magiging expectorant, mga kapatid. So maraming salamat. Pagpatuloy natin ang next session. So ibigay ko na po ang panahon kay Doc John. Pasensya na po, Doc John, nakuhaan ka po ng ilang minuto po. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you, Doc. Thank you.